Pwede po ba natin minsan papalakpakan po ang Panginoon sa umaga pong ito? Papuri po sa Panginoon, isa pong muli karangalan na makapaglingkod sa inyo sa pamagitan po ng pag-share ng kanyang salita. Isa po itong privilege kasi hindi naman po lagi nating mababalikan yung mga topic na to. Maybe huling preaching na, no? Maybe magra-rapture na and all, no? Kaya every day dapat po ginagawa natin best natin na paglilingkod sa Panginoon. Amen. At dahil po dyan, gusto ko rin po i-share sa inyo yung joy po na meron kami na makasama po muli yung mga dati natin mga kasama. Praise God. Salamat sa Panginoon na dirito po muli ang bawat isa. At yung joy din po namin na netong isang buong linggo, yan po, nagkaroon po kami ng mahabang time para makapag-pray at mag-aral ng Word of God. Sino po nakakita ng mga latest post sa Facebook? Nakita niyo po, no? Na everyday po yon nagkakaroon po ng gawain at pinag-aralan po namin yung Psalm 119. No, dahil po doon sa biyaya ng Panginoon, nagkaroon po ng new light yung Word of God para sa amin po, especially po dun sa mga nakadalo. No? Natunay nga po na ito pong Bible na to, ito po ang salita ng Diyos. And I will proclaim again and again na ito pong Bible na ito ay salita ng Diyos. This is the Word of God. At ngayong buwan po ay hindi naman po lingid sa nakararami, no, na sabi nga nila, February is Love Month. No, February is Love Month. Kaya marapat lang din po siguro na pag-aralan natin kung ano nga ba yung tunay na pag-ibig. Hindi sa sinasabi ng mundo na klase ng pag-ibig, pero sa sinasabi ng salita ng Diyos na klase ng pag-ibig. No? Amen. Kaya maari po bang tumayo ang bawat isa? Yan po, no? Sana po lahat may Bible na sapagkat magbubuklat po tayo dyan. Makibukas po tayo sa Juan, chapter 13, verse 1. Amen? Nakita na po? Amen. Ang pag-aaralan po natin sa umaga pong ito sa biyaya ng Panginoon, malaman po natin Jesus' expression of love. Sa chapter 13, verse 1, sabi po rito, bago magpista ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutan ito, patungo sa Ama. Ito po yung emphasis. Yamang minamahal niya ang sariling kaniya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minahal hanggang katapusan. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, isa po muling privilege na tumayo po sa harapan ng kapulungang ito upang mag-aral ng iyong salita. We acknowledge your word na ikaw po ay nananahan sa papuri ng iyong bayan, na sa 2-3 taong nagkakatipon dahil sa iyong pangalan, naroon ka po sa kanilang kalagitnaan. Ikaw po ang aming hari, ikaw po ang aming nag-iisang audience. Kaya Panginoon, ikaw nawa ang mapalugdan. Ang iyong salita ang aming pag-aaralan, tulungan mo po kami na maunawaan ito. Na bawat kudlit, Panginoon, lahat ng mahalagang bahagi, Panginoon, ng iyong salitang ito ay malaman po namin, Panginoon. At ito po ay magbunga ng transformation sa aming buhay. Excited po ay malaman ang lalim, ang lawak, ang taas ng pag-ibig mo, O Diyos, na nakalaan para sa amin. Marami pong salamat, aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At makakapo na po ang bawat isa. Kung naabutan po natin yung huling hapunan, yung Santa Cena natin, yun po yung mismong expression ng pag-ibig ng Panginoong Hesus. Kung tayo po ay lagi nakakabahagi sa hapag ng Panginoon, isa pong blessing yun, sapagkat yung ginawa ng Panginoong Hesus, yun yung nag-iisa na tinanggap na handog ng Diyos ay kapapatawad na ating kasalanan. Yun lang po yung nag-iisang pumasa sa standard ng Diyos. Sapagkat paano nga ba tayo makakapaghandog ng mga tao tayo makasalanan din? Sa tingin po ba natin tatagos sa langit yung ating handog? Hindi po. Ang maaari lang po maghandog para sa kasalanan sa libutan yung hindi nagkasala at yun po ang Panginoong Hesus. Kaya po, encourage everyone na
yun po, dumating po tayo ng 8:30 para naman po makaparticipate tayo sa huling hapunan. No? Amen? Amen. Yun po sa Santa Cena. Okay, basahin po natin yung verse na to, no? Sa John 13 verse 1b, NIV po ito. Tingnan natin. Okay lang po, babasahin natin sabay-sabay. Ready? Read. Yan. Ito po yung panahon na si Jesus ay mamamatay na, no? I-deliver na po siya sa kamay ng mga kaaway ng Diyos para siya ipako. So ito na po yung huling pagpapakita ng Panginoong Hesus ng kanyang pag-ibig papunta sa climax. So sabi rito, having loved His own who were in the world, at tinutukoy po rito yung mga disciple, He now showed them the full extent of His love. So, sa biyaya ng Panginoon, malaman po nawa natin yung full extent of His love sa pamagitan po ng pag-aaral natin ngayon. This is Jesus' expression of love at pinapakita niya ito, the extent of His love by two things, service and sacrifice. Diyan po tayo iikot. Jesus showed the extent of His love by sacrifice and service. So, bigyan ko po kayo ng background dito sa ating pag-aaralan sa John chapter 13. Ito pong John chapter 13 hanggang John chapter 17, ilang chapters po yan? 13, 14, 15, 16, 17. 5 chapters po. Ang timeline po nito, nangyari lang to ng isang gabi. Isang gabi lang. Pag pupunta po tayo sa Marcos, bawat passages doon, next na araw na yon. Next na araw na yon. And immediately, umalis agad si Jesus. And immediately, kinabukasan. Pero for John chapter 13 hanggang 17, nangyari po ito ng isang gabi lang. At kailan ito? Ito po yung gabi na bago ipagkanulo ang Panginoong Jesus. Sige, tignan po natin yung yung verse. Doon sa next slide. No? By this time, 3 taon na po silang magkakasama. No, na-disciple na po nila na po ni Jesus itong mga alagad. At sabi nga rito, yamang minahal niya ang sariling kanya na nasa libutan, siya ay kanya nang minahal, sila ay kanya nang minahal hanggang sa katapusan. Before these things happened, pinakita na ni Jesus yung kanyang pagmamahal. Paano po? Siyempre, nagpapagaling siya ng may karamdaman, nagpakain siya ng mga gutom, no? Nagsumagip siya sa mga nalulunod. Kung matatandaan natin, naglalakad si Pedro sa tubig, bigla siya lumubog, sinagip niya si Pedro. Sinagip niya rin yung mga alagad sa masisira ng bangka. So, the whole 3 years, pinakita ng Panginoong Jesus ang kanyang pag-ibig. No? But this story about paghuhugas ng paa is the final demonstration ng kanyang pag-ibig bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo. So by this time, kilala na nila ang Panginoong Hesus at kilala na sila ng Panginoong Hesus. Ano yung strengths ni Pedro, ano yung weaknesses ni Pedro. For example, ano ba strengths ni Pedro? Siyempre matapang siya. Pero weakness niya rin yung kasi yung temper niya naman. Maikli yung temper niya. No? Si Juan, ang strength ni Juan, siyempre yung lagi siya nakahilig sa dibdib ng Panginoong Hesus. Mahal na mahal niya yung Panginoong Hesus. Pero ang weakness naman niya, gusto niya maging great sa lahat. Kung matatandaan po natin na humingi siya ng upuan sa tabi ng Panginoong Hesus pagdating sa langit. Pero sabi ng Panginoong Hesus, kaya niyo bang inumin yung saro na iinumin ko? Yon. So, kilala na po nila ang isa't isa ng mga panahon na ito. At again, napakita na nga ng Panginoong Hesus yung extent ng kanyang pag-ibig. So, itong chapter 13 hanggang 17, makikita natin dito yung iba't ibang pangyayari. Sa 13, nakikita natin yung washing of feet, no? After ng washing of feet, Last Supper. After ng Last Supper, huling hapunan, aalis na sila para mag-pray siya sa Gethsemane. At pagkatapos niya mag-pray sa Gethsemane, matatandaan natin na natutulog yung mga alagad. At pagkatapos nun, kukuhain na siya. So, ito pong 5 chapters na to, patungkol lang po ito sa mga alagad at sa pananalangin ng Panginoong Hesus.
ito po yung private time nila bilang master and alagad. At ito rin po yung panahon na pinakita ng Panginoong Hesus yung lalim, no? Yung lawak, yung taas ng kanyang pag-ibig. This is the night bago siya i-betray. No? Ang buong buhay ng Panginoong Hesus ay demonstration ng pag-ibig. But tonight, He will show them the extent of His love by washing their feet. Jesus loved them anyway. Makikita natin doon sa binasa natin kanina, no? At ayan. Yamang minahal niya ang sariling kanya na nasa libutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Parang patapos na yung story, pero gusto pa rin ipakita ng Panginoong Hesus yung huli niyang regalo. Yung huling buga ng kanyang pagmamahal na pwede niyang ibigay. Mahal sila ng Panginoong Hesus kahit na alam niya na may magkakanulo sa kanya. Di ba? Kasi po, mga kapatid, hinugasan po ng Panginoong Hesus yung paa ng bawat isa rito, nung panahon na ito. Kasama po doon si Judas. Isipin mo yun. Parang ang sarap ang ipanghugas yung kumukulong tubig eh. Di ba? Yun yung ipapanghugas. Kasi, pagkakanulo mo ako, kapalit ng 30 na silvers. Hinugasan pa rin siya ng Panginoon. No? Kahit naiiwan siya ng mga alagad niya, hinugasan pa rin sila ng Panginoon. Hinugasan pa rin ang paa. Kahit ikakaila siya ni Pedro, hinugasan pa rin ng Panginoon ang paa ni Pedro. So ano bang sinisimbolo ng paghuhugas ng paa? Ang sinisimbolo po, marami pong sinisimbolo ang paghuhugas ng paa, no? Pero higit sa lahat, ito po yung nagpapakita ng service. So pag-usapan natin ngayon, the expression of love of Jesus via service. Siya po yung Panginoon, pero siya pa rin po yung naglilingkod. Alam na ni Jesus na binigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay. No? Nung panahon po na ito, nakita na niya na darating na yung panahon na siya'y papatayin na, no? Siya ay galing sa Diyos at babalik na sa Diyos. May kita naman na sa John chapter 14. Ito yung sinasabi na, matuwa kayo, babalik na ako sa Ama. Higit na dakila ang Ama. Pag-uwi ko sa Ama, maghahanda ako ng tahanan para sa inyo. Sa John chapter 14, makikita natin na, huwag kayong malungkot kung aalis na ako. Aalis ako para sa ikabubuti nyo. No? Makakabuti sa inyo yung pag-alis ko. Kasi pag alis ko, maghahanda ako ng bahay, na tutuluyan nyo, pag uwi nyo rin doon, pero isusugo ko naman sa inyo yung banal na spirito ko. No? So, pinapakita rito ng Panginoong Hesus na yung pag-alis niya sa ikabubuti. Sino nakaramdam minsan ng gano'n na, di ba, sino rito yung parang minsan may separation anxiety, na parang pag may nawawala, may umaalis, parang negative yung dating. No? Para sa mga alagad, ganun po yun. Especially, nakita nila ang Panginoong, nakasama nila ang Panginoong Hesus na 3 years at they grow dependent on Him. They grew dependent on Him, which is maganda naman. No? Ngunit hindi sila lalago kung hindi aalis ang Panginoong Hesus. Hindi niya masugo ang banal na spirito kung hindi aalis ang Panginoong Hesus. Kaya siya ay galing sa Diyos at babalik na siya sa Diyos. Kaya nga, ito na yung kailangan niyang gawin. The last act na kailangan niyang gawin. Siya ay tumindig mula sa paghahapunan at tinabi ang kanyang mga kasuotan. So, tinanggal niya yung balabal niya. Tinanggal niya yung cloak niya. Kasi mga naka-cloak po yan sila mga mahabang suot. Tinanggal niya po yan kasi maari po yung makasagabal sa kanyang paghuhugas ng paa. No? Ang next niyang ginawa, nagbigkis siya ng tuwalya sa kanyang tiyan. Nagbigkis siya ng tuwalya. No? Ayan. Kumuha siya ng tuwalya at binikisan ng kanyang sarili. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana. Gusto ko imagine po natin, no? Sinimulan niya hugasan ng paa ng mga alagad. Pinunasan niya ang kanilang mga paa ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Isipin po natin na yung paghugas ng paa, mag-uumpisa ako kay Ate Carol. Kunyari lang. Kunyari ang Panginoon Jesus kay Ate Carol. Hanggang papalapit na ng papalapit sa inyo. Ano kaya may isip nyo? Papalapit na ng papalapit sa inyo yung maghuhugas ng inyong paa. Alam niyo po ang naisip ng mga alagad dito? Especially ni Pedro, sabi niya, Panginoon, hindi mo hugasan ng paa ko. No? Sige, tingnan natin. Sa verse 6,
Sige po, tingnan po na sa mga Bible na lang natin, no? Lumapit siya kay Simon Pedro na nagtanong sa kanya, Panginoon, hugasan mo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus sa kanya, ang ginagawa ko hindi mo pa nauunawaan ngayon, ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito. No? May purpose po yung ginagawa ng Panginoong Jesus. Sa verse 8, hindi mo hugasan lang ang aking mga paa, hindi mo hugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita hugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Yan. Pag-aralan natin later kung ano nga ba yung purpose ng paghugas ng paa. But the symbol ng paghugas ng paa ay, tingnan natin sa next slide. Yan. Jesus, example of humility and servanthood. Ang gumagawa po ng paghugas ng paa, yun po yung pinaka-aba sa household. Siya po yung pinakamababang klase. Hindi lang po basta maid, yung pinakamababang klaseng maid. Sino po ba yung gumagawa niyan? Yung mga trainee. Sila po yung gumagawa niyan. Yung mga muchacha. Yan po yung term eh. Pag sabi po muchacha, parang batang maid. Yan po yan eh. In-trainee pa lang sila. No, hindi sila yung mayordomo, kumbaga. Mga in-trainee pa lang sila. So, ang gumagawa ng paghugas ng paa is yung mga maid. Alam naman natin na, kung bakit may tradisyon na ganito, kasi sa Israel, malikabok. Malikabok sa kanila. So, ang tradisyon, pagpasok sa bahay, bago kumain, naghuhugas muna ng paa. So, yun po yung ginagawa ng servant at yun po yung pinakita ng Panginoong Hesus. Nagpakita po siya ng halimbawa ng pagpapakumbaba at paglilingkod. Kung ano yung pinakamababang posisyon, dun siya pumipwesto para ipakita sa atin yung kanyang pagmamahal sa pamagitan ng paglilingkod. Jesus, example of humility and servanthood. Ikalawa, ang simbolo rin po ng paghuhugas ng paa ay for the sanctification ng iglesia. Sanctification of the church. Tingnan na sa John chapter 13 verse 8. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Kung hindi kita hugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Nakakapagligtas po ba ang paghuhugas ng paa? Hindi po. Hindi po, no? Natatandaan ko, ginawa po namin to sa kasal namin ni Michelle. Simbolo lang po ito ng pagpapakumbaba at paglilingkuran nyo po yung isa't isa. Pero para po sa mga alagad, dahil ang Panginoong Hesus po ang gumawa nito, ang ibig sabihin po nito, pagka hindi po ito ginawa ng Panginoong Hesus, pag hindi mo tatanggapin yung service ng Panginoong Hesus, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa Kanya. No, bilang mga alagad. So it pertains to sanctification ng church. May reference din po tayo sa Ephesians chapter 5, 25 to 26. Sabi po rito, yan. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ni Kristo. Dito lang emphasis natin. Gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Ano ang purpose? Upang kanyang pakabanalin siya, ang iglesia, no? Na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Ayan. So, for the sanctifying of church. Yan po yung symbol niyan. Ikalawang symbol po niyan is for washing away of our sin. By the way, gusto ko lang ding i-mention na though lahat hinugasan ng Panginoong Hesus yung paa, merong isa doon na hindi naging malinis kahit hinugasan yung paa. Tignan natin kung sino yan. 11. Sa 11. Tignan po natin mga Bible natin. Sapagkat, yan, nalalaman niya kung sino ang magkakanulo sa kanya kahit kanya sinabi, hindi lahat sa inyo ay malinis. Yan. Ayan. Kahit hinugasan na niya lahat yung ng alagad, meron pa rin hindi malinis dahil alam niya na may isang tao doon na hindi naman totoong nanampalataya, hindi naman totoong nakakilala sa kanya. At yun nga, si Judas Iscariote na handa ng magsuplong sa kanya. No? So, another thing, it pertains to washing away our sin or confession. John chapter 13 verse 10, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan maliban ng kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos. Kayo'y malinis na, ngunit hindi ang lahat.
So ang spiritual equivalent po nito, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan maliban ang kanyang mga paa. Nung tayo po ay nag-umpisang manampalataya sa Panginoong Yesus, tayo po ay na-born again. Tama, no? Amen. Ibig sabihin po nito, ano na tayo? Napaliguan na tayo. Nalinis na tayo sa harapan ng Panginoon. Nalinis na tayo. Malinis na tayo, pero hindi pa ang buong katawan natin. Marumi pa yung paa natin. Ano po ibig sabihin nito? Sapagkat tayo nakakilala sa Panginoon, pero as we walk in this Christian life, ano po yung nadudumihan habang lumalakad? Paa. Paa. So pag marumi ang paa, kailangan linisin. At ang paglilinis ng paa, dapat lagi. No? Araw-araw po dapat. Ano ibig sabihin po niyan? Makikita po natin ibig sabihin niyan sa, buksan muna natin, sige, Titus 3:5. Sabi rito, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan. Washing of new birth. Yan. Washing of new birth. Yan yung ibig sabihin niyan eh. At ng pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. Naligtas tayo dahil hinugasan tayo ng new birth or pagiging born again. And tingnan pa natin sa 1 John chapter 1 verse 9. Chapter 1 verse 9. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad ng ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. So, ang ibig sabihin po pala ng paglilinis ng paa na dapat lagi nating ginagawa ay confession ng kasalanan. Na kahit tayo po'y ginawa ng matuwid sa harapan ng Diyos, tayo nagkakasala pa rin, kailangan po natin mag-confess ng kasalanan. Naalala ko po, nung dati, tinanong ko kay Pastor Jun, sabi ko, Pastor Jun, tuwing kailan po ba ako dapat humingi ng tawad? Kasi napapansin ko, lagi na lang ako humingi ng tawad. College ako neto, pagsakay ko sa jeep, minsan makapahingi ako ng tawad, hanggang sa school, hanggang may klase, hanggang pag-uwi, lagi ako napapahingi ng tawad. So naisip ko, parang redundant. Ba't parang ang pangit pakinggan na lagi ka na lang humingi ng tawad? Ang pangit din naman sa tao yung lagi humingi ng tawad, di ba? Parang onting ganyan. Parang huminga ka lang, humingi na ng tawad. Parang yung naisip ko eh. Alam ko sa sarili ko na kung mapalingat ako dyan, alam ko nagkakasala na ako. Pagtingin ko sa Facebook, nagkakasala ako. Nag-iisip ako masama. Humingi akong tawad lagi. So sabi ko kay Pastor Jun, Pastor, tuwing kailan po ba ako dapat humingi ng tawad? Eh di, ina-anticipate ko na yung sagot niya. Kasi may balak akong gawin eh. Ang naisip kong gawin, iipunin ko lahat eh. Saka isang hingian na lang ng tawad eh. Isipin mo siya, tapos ihingi mo ng tawad bago matulog. Ganun nakaugalian natin, di ba? Pero, bilang Pilipino mga Katoliko, mas may matindi tayong ginagawa. Iniipon natin yan hanggang makapagkumpisal tayo. Hanggang makapagpenitensya maybe. Na, ganyan ginagawa ng mga Pilipino eh. At least ako nag-improve tuwing gabi. So sabi niya, abay, mas maganda kung lagi ka humingi ng tawad. Alam niyo na-reference niya sa akin? Sa Matthew chapter 5, I believe 7, verse 7. Ayan, verse 8. Sige nga, kung nakita nyo. Sabi rito, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sabi, abay, mas maganda kung lagi kang humingi ng tawad. So, ganun po pala. Na pagka tayo nagkasala, do not keep it on ourselves. Especially mga repeatable na kasalanan, i-confess po natin agad sa Panginoon. Sapagkat malinis sila, ay mapalad sila na may malinis sa puso dahil makikita nila ang Diyos. Amen. So dito, sa pamagitan po ng paghuhugas ng paa, pinakita po ng Panginoong Yesus yung kanyang pag-ibig. By a service. By a service. By a service. Na kahit siya yung Panginoon, kahit siya yung master, kahit siya yung teacher, nagpakumbaba pa rin siya. Tignan natin yung verse na yan. Bago ako pumunta sa conclusion dyan sa ano na yan. Ito, sa verse 13. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama nga kayo. Sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naguhugas ng inyong mga paa,
kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang alipin na hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon o ang sinugo ay higit na dakila kaysa sa nagsugo sa kanya. Kung ang ating Panginoon na Panginoon ng mga Panginoon, kung ang ating hari na hari ng mga hari, kung ang ating guro na master of all, nagpakumbaba, naghugas ng paa, higit pa ba tayo sa kanya? Sapagkat na sinasabi ng Panginoong Hesus, kung nais mong maging dakila ka sa lahat, maging lingkod ka sa lahat, kanang lahat. Yung katuruan po ng Panginoong Hesus, nagpapakita po ito na hindi mo kailangan maging boss, sa halip kailangan mo maging servant. At ang pagiging lingkod, nagpapakita po ito ng tunay na pag-ibig. Higit po sa authority na dinidisplay ng mundo. Kaya ipakita po natin ang pag-ibig natin sa Panginoon sa pamagitan ng paglilingkod. Ikalawa, ipakita rin po natin ang pag-ibig natin sa isa't isa sa pamagitan ng paglilingkod. Pagpapakumbaba, paglilingkod. Tingnan natin sa next. Sabi po rito, hinugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad upang ipakita ang wagas niyang pag-ibig sa pamagitan ng paglilingkod. Ulitin ko. Hinugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad upang ipakita ang wagas niyang pag-ibig sa pamagitan ng paglilingkod. Ganon din dapat ang gawin natin sa isa't isa. No? Sa panahon po kasi ngayon, ang pag-ibig, selfish. No? Pag wala akong pakinabang dyan, hindi ko nagagawin yan. Pag wala akong pakinabang dyan, hindi na ako pupunta dyan. Pero ang tinuturo po ng salita ng Diyos sa pag-ibig, selfless. Ang pinakita po ng Panginoong Hesus na klase ng pag-ibig, selfless. Hindi niya po pinaprioritize yung sarili niyang katatayuan, yung self-image niya. No, yung sarili niyang posisyon. Sa halip, nagpakumbaba siya, naglingkod siya. At yun din po ang panawagan niya sa atin na kailangan din po natin gawin sa isa't isa. Una po, maglingkod po tayo sa Diyos. Ikalawa, maglingkod po tayo sa isa't isa. So pag-usapan natin, sa mga paanong paraan po ba tayo maaaring makapaglingkod sa isa't isa? Una po sa lahat, sa pamagitan ng pananalangin. Ipag-pray po natin ng isa't isa. Bisitahin po natin ng isa't isa. Kumustahin po natin ang isa't isa. No? Ilibre natin ang isa't isa. Kanya-kanyang love language yan eh. Love language yan. No? Yan, quality time. Mag-spend tayo ng quality time sa isa't isa. Paglingkuran natin ng isa't isa sa pamagitan ng pagtitimpla ng kape. Excuse me. Paglingkuran natin ng isa't isa sa pamagitan ng pag-carry ng burden ng isa't isa. Magtulungan po tayo. Yun po ang panawagan. Alam niyo po ba mga mahal ko kapatid, kung ang mga Kristiyano lamang, kung ang JCOians lamang ay magpapakita ng pag-ibig sa pamagitan ng paglilingkod, makakita po tayo ng revival. Sa panahon po kasi ngayon sa mga politicians, no? And sa mga leaders, self-profit yung nagiging paglilingkod nila. Sabi nga, di ba, malaki yung ginastos, malaki rin yung bawi niyan. Huwag iboboto yan, sabi. No? Kasi meron po silang sarili nilang agenda sa paglilingkod. Mapapansin nyo naman po susunod na ang daming ginagawang mga kalsada, mga ginigiba, dahil kailangan na ubusin yung pondo. Kasi mag-e-election na naman. Lahat po ng paglilingkod po ng tao, ang brand po ng paglilingkod ng tao ay selfish, makasarili. Pero ang tinuturo po sa atin ng Panginoon na paglilingkod ay selfless. Inuuna po dapat ang iba bago po tayo. Nagpapakumbaba. Hindi po natin iniisip yung sarili nating katatayuan. No? Ito po yung sa atin, hamon at panawagan. Verse 14, yamang ako na inyong Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa. Dapat din nga kayo maghugas ng mga paa ng isa't isa. Literal po ba ito? Excuse me? Literal po ba ito? Ginagawa po itong literal sa panahon ngayon. Pwede mong gawin pag nasa Israel ka. Pwede mong iliteral to pag nasa Israel ka. Pero nasa Pilipinas po tayo. Ano po yung paraan na maaari po tayo makapaglingkod sa isa't isa? Maraming bagay po. Paunahan, maghugas ng P. Sa P nag-uumpisa. P. Plato.
Makapaglingkod na po tayo niyan sa Diyos. Makapaglingkod na po tayo niyan sa isa't isa. No? Paunahan. Paunahan magdilig ng plants. Paunahan mag-pray, etc., etc. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong gawin ang tulad ng ginawa ko sa inyo. Yan po ang unang expression ng pag-ibig ng Panginoong Hesus na kanya na rin naman pinakita sa halimbawa sa pamagitan po ng paglilingkod. Ikalawa pong expression ng pag-ibig ng Panginoong Hesus. At dito ko na rin po siya i-conclude. Ito na po ikalawa eh. Jesus' expression of love is sacrifice. Ano yung unang S? Service. Pangalawa, sacrifice. Ito, sa John chapter 15, 12 to 14, ito ang aking utos. Kayo'y mag-ibigan, wala sa isa't isa, mag-ibigan sa isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Wala nang ito yung emphasis. Wala nang hihigit pang pag-ibig kaysa rito ng isang tao ay mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo ay aking mga kaibigan kapag ginawa ninyo ang anumang inuutos ko sa inyo. Sacrifice is the ultimate expression of love. And we are called to love one another as Jesus loved us. Nalaman ko po ng higit yung ibig sabihin po ng salitang sacrifice in regards sa pag-ibig nung ako po ay nagkaroon na po ng asawa. No? Ang pinaka-final na expression po ng love is actually marami. Merong gift, no? Pagbibigay, nandyan yung paglilingkod, nandyan din yung sacrifice. Ang ibig sabihin po ng sacrifice ay may mawawala sa'yo para magkaroon sila. May bibitawan ka para sila ay makinabang. So, sa pag-aasawa, ang nakita ko po rito na sacrifice sa binigay ko, of course, sinasacrifice mo yung gusto mo para sa gusto niya. Nag-meet kayo halfway, nag-sacrifice din siya habang nag-sacrifice ka. Hanggang sa magtagpo kayo sa gitna. Pag ginawa po yun ng mag-asawa, matatagpuan nila ang Diyos doon. Bakit? Ang Diyos po, ang love expression po ng Diyos ay sacrifice. Kaya galingan po nating magsakripisyo. Galingan po nating magmahal. No? Yung sacrifice para sa mga nanay at tatay. Nag-sacrifice po sila para sa kanilang mga anak. Sa walang humpay na pagtatrabaho, walang humpay na pagpapasensya. Yun po ang expression nila ng pag-ibig. At ganoon din po ang expression ng Panginoon sa atin. Siya po ay nagpakita ng dakila niyang pag-ibig nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Sa Romans chapter 5, verse 8, nawala yung aking Romans. Sabi po rito, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. This is the ultimate expression ng love ng Panginoon sa atin. Kaya nga ang kanyang pag-ibig nga ay open arms. Handa niya po tayong tanggapin. Another thing po, sa John chapter 10, verse 17 to 18, dahil dito, iniibig ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito ay makuha kong muli. Walang sino mang makakaagaw nito sa akin, subalit kusa ko itong iniaalay. Meron akong kapamahalaang ialay ito at meron din akong kapamahalaang kunin itong muli. Ang utos na ito ay tinanggap ko mula sa Ama. Dito ko na po rin siya tatapusin. Marami po nagsabi na ang pumatay sa Panginoong Hesus ay ang Roman soldiers. May kita po natin na pinahirapan siya, nilagyan siya ng koronang tinik, at para siya mamatay daw, bago siya malagutan ng hininga, tinusok daw yung dito niya at lumabas yung tubig. No? Lumabas yung tubig at dugo. Totoo naman na expert killer itong mga Roman Empire. No? Sinasabi rin na ang pumatay daw sa Panginoong Hesus ay yung mga Pariseo sapagkat sila yung nagdala sa Panginoong Hesus kay Pilato. May nagsabi rin si Pilato ang pumatay, pero sabihin ko sa inyo mga kapatid, na ang Panginoong Hesus hindi pwedeng patayin ng tao.
Walang pwedeng pumatay sa kanya. Kaya po siya namatay kasi inaalay niya yung kanyang buhay. Amen? Amen po ba? Tignan po natin dito. Inibig ako ng Ama sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang kunin ko ito muli. Walang sino mang makakaagaw nito sa akin. So hindi si Pilato, hindi ang mga Pariseo, hindi ang Roman Empire. Subalit kusa ko itong iniaalay. Kusa niya pong nirelease, kusa niya pong inoffer yung kanyang buhay. Meron daw siyang kapamahalaang ialay yon at meron din siya kapamahalaang kunin din yun ulit. So pwede niyang ikip na lang sa kanya yung buhay niya. Sa halip, inalay niya yung kanyang buhay dahil ito yung utos na tinanggap niya sa Ama, dahil ito yung kanyang expression ng pag-ibig para sa atin. Expression ng pag-ibig ng Panginoong Yesus. Service at sacrifice. Kaya nga yung sinasabi, love month. No? Alalahanin po natin yung pag-ibig ng Panginoong Yesus na dahil po rito, siya po ay naglingkod at hanggang ngayon naglilingkod po siya. Sa Hebreo chapter 10, makikita po natin ang paglilingkod ng Panginoong Yesus, siya po yung namamagitan para sa atin. Siya po yung tumatayong pinakapunong saserdote para yung mga panalangin natin sa Diyos ay umabot. No, na dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus, pwede po tayo makapasok sa trono ng biyaya ng Diyos. Hindi po tayo maaari makapasok kung hindi po gamit ang pangalan ng Panginoong Yesus. Kaya po pag tayo ay nagpipraise, dapat sabihin na, dapat lumalapit tayo at tumingi sa Diyos sa pangalan ng Panginoong Yesus. Yun po yun. Hindi po sa pangalan ng sino man santo, hindi sa pangalan ng kung sino man, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ano pa po yung verse natin dyan? Sa John chapter 14, 13 to 14. Anumang hingin ninyo sa aking pangalan, no, ay aking gagawin upang Ama ay maluwalhati sa pamagitan ng anak. Kung kayo humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. No, kaya yan yung service or ministry na ginagawa ng Panginoong Yesus sa langit, kaya nakakapasok po ang ating panalangin. Kaya nga po mga mahal ko kapatid, napakahalaga po talaga nung huling hapunan, nung Santa Cena po na yan, napakahalaga po niyan. Service. Kalawa pong paglilingkod ng Panginoong Yesus ay sacrifice. Tignan po natin yung last. Pinakita ng Panginoong Yesus ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamagitan ng paglilingkod at sakripisyo. Panahon naman natin na ipadama ang pagmamahal na ito sa isa't isa. Amen po ba? Amen po ba? Kaya po, mga mahal ko kapatid, ang hamon ko po, ang preaching po, ang teaching po, kaya po nandyan para i-inspire tayo, gisingin tayo, pero higit sa lahat, para tayo po ay kumilos. Ang Panginoong Hesus po ay nagpakita ng halimbawa at bilang kanyang mga lingkod, ito po ang kailangan nating gawin. Kaya panahon naman natin upang yung pag-ibig na pinaranas sa atin ng Panginoon ay ipadama natin sa isa't isa. Kanino po ba natin yung dapat ipadama? Una, kailangan nating ipadama sa one another, sa ating mga kapwa, mga Kristiyano. Alam niyo po ba mga mahal ko kapatid, kung binless mo ang isang lingkod ng Diyos, hindi matatapos ang buhay mo na walang pagpapala. Totoo po yan. Tested ko na po yan. Tested ko na po. Testimony ko, years ago, ngayon ko lang siya sinasabi, may binigyan ako ng effects. Digital effects siya. Nung panahon na yon, parang wala pa masyadong ganon. Yung tatak niya, line. So alam na mga tumutugtog na medyo mahal yon. So, binigay ko doon, tignan nyo naman, marami na akong instrument. Pero hindi mga gadget yung nagkaroon sa akin. Mga instrument. Nabili ko yung mga gusto kong instrument. Papuri sa Panginoon. At may mga time din na natandaan ko, EGR namin sa Muson. Nung time na ito, na-discover na meron akong sakit sa baga. Sino mag-iisip na may sakit sa baga? Hindi nyo alam, no? So, anong nangyari sa akin dati, ngayon ko lang siya ikikwento, nangyari sa akin dati ay dumugo yung ilong ko. May lagnat ako, may sipon ako, pero dumugo yung ilong ko. So, sinugod ako sa bagong hospital nun sa Rizal System. Basta bagong hospital yon. Rizal System, bagong-bago pa siya. Tapos, ang sabi ng doktor, tinest yung dugo ko, wala raw problema yung dugo ko. Tapos,
Sir, Doc, bakit may dugo yung, yung ilong ko? Alam mo kung bakit? Ang lakas mong suminga. Sabi. Ang lakas ko raw suminga para nasugat daw yung, daanan. Pero may na-discover silang sakit. Meron akong, ano ba to? Parang pulmonya or pneumonia. Pulmonya. Ano ba pinagkaiba nun? Parang pulmonya. Pulmonya. Kasi tanda ko nung time na yon, lagi akong puyat. Lagi akong puyat. Well, sa pag-aaral naman ng salita ng Diyos, yun yung araw at gabi talaga ako. So mag-start ako ng 11, matatapos ako ng 1:00. So nakakahigop talaga ako ng malamig na hangin, tapos buibisita pa ako sa Pasig. Nakakahigop ako ng usok. Kasi naka-tricycle pa lang nung dati. Siyempre, estudyante pa lang. So, yun yung pinagdaanan ko. Nagpa-check up ako para sa dengue, pero walang dengue, may pulmonya. Isipin nyo, may pulmonya ako noong time na yun. So, pumunta ako sa AGR. I took a leap of faith noong time na yun. So, meron silang altar call. Nagbigay ako noon ng kaloob. Estudyante lang ako. Matatandaan ko yung pera ko noon, 100. Yun na yung lahat-lahat ng pera ko. Hindi ako makakauwi. Walang way para makauwi ako kasi wala akong pamasahe. Maglalakad na lang ako. So, pagkatapos noon, hindi na ako nagpa-check up ulit pero mukha na wala akong pulmonya, di ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Yun yung deal ko sa Kanya eh. Yun yung deal ko sa Kanya. Naramdaman ko sa akin, sa loob ko na ibigay mo lahat para sa Panginoon, mag-sacrifice ka. Ibigay mo lahat para sa Panginoon. So, yun, nakaranas ako ng healing nung time na yun, instant. Praise God, papuri sa Panginoon. So, mga mahal ko kapatid, ito po yung hamon sa atin. Na dahil nalaman na po natin yung expression ng pag-ibig ng Panginoong Hesus, wag po tayo lumayo dito. Tayo po ay maglingkod. Paunahan po tayo maglingkod. Okay lang? Amen? Paunahan tayo maglingkod sa isa't isa. Kasi pag pinagpala mong isa mong kapatid, todo-todo yung blessing yan. Totoo po yan. Hindi po mawawaglit sa paningin ng Panginoon na pinagpala mo yung kanyang banal. Sabi nga, kahit bigyan mo lang ng malamig na tubig, hindi pwede, lalampas yung araw na hindi kanya pagpalain. Especially pagka mga missionary, pagka mga pastor, na inalay nila yung buhay sa Panginoon. No? Yun yung una po natin kailangan paglingkuran. Ikalawang kailangan natin paglingkuran, yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ang church po ay agency ng Lord. Tayo po ay tagalangit. Amen? At ang church, parang ito yung mga opisina ng langit. Ambassador. Office of the Ambassador to. So, ang address nito, langit talaga. Pero ito lang yung satellite ng Lord sa langit. So, tayo po ay maglingkod sa Panginoon ng makalangit na paglilingkod, no? Na parang tayo yung nagre-represent sa Diyos, which is gano'n naman talaga. So, pagka may nakakasalamuha tayo, isipin natin, paano ko i-represent si Christ? Paano makapaglingkod sa kanila? Paano magpapakita ng sacrifice sa kanila? Yun. Salamat po sa Panginoon. Maaari po ba tumayo ang bawat isa? Nabanggit ko po, no, yung dakilang expression ng pag-ibig ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng sacrifice. Alam naman po natin yung gasgas na mensahe ng Panginoong Hesus ay namatay para sa atin. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Na ang Panginoong Hesus namatay, na ang Panginoong Hesus muling nabuhay, na ang Panginoong Hesus muling babalik. Ito po ang aking katanungan. Para po sa bawat isa nandirito. Nais mo bang tanggapin ang pag-ibig na iyon ng Panginoong Hesus? Ang Panginoong Hesus, hindi naman niya pinipilit yung kanyang sarili. No? Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. Hindi niya sinabing, kung ayaw niyo lumapit, kakalad ka rin kita palapit sa akin. Sinabi niya rin, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magpapakita ng mga dakilang bagay na hindi mo pa nalalaman. Hindi naman niya sinabing, kung ayaw mo tumawag sa akin, sisigawan kita. Ang Panginoong Hesus, hindi niya po pinipilit ang kanyang sarili. Sa halip, bukas po ang kanyang kamay, ang kanyang puso sa mga taong nais tumugon sa kanyang pag-ibig. Ito po ang aking hamon sa bawat isa. Kung nais mo pong tanggapin ang Panginoong Hesus sa oras na ito, kailangan mo pong i-admit ang iyong pagkakasala. Kailangan mo siyang panampalatayanan at kailangan mong i-confess na siya ang Panginoon. Maaari po ba tayong pumikit sa oras na ito?
kung bago ka lang sa lugar na ito at narinig mo ang mensaheng ito at sa tingin mo, nais mong tanggapin ng Panginoong Yesus sa oras na ito, inaanyahan kita sa isang panalangin. Ito'y sarili mong panalangin. Ang magkausap, ikaw lang at ang Panginoong Yesus. Siya'y naglingkod sa iyo sa pamagitan ng kanyang buhay. Hanggang ngayon, siya'y naglilingkod. Siya'y nagsakripisyo sa iyo. Once and for all lang yon. Hindi na yun mauulit. Kaya kung nais mo tanggapin ng Panginoon, ganun din sa nakakapakinig ng pampalakas tinig na ito, at ganun din sa online. Ngayon na ang panahon upang siya ay kilalanin. Kung nais mo siyang tanggapin, sumabay ka sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po ako sa iyong paglilingkod na hinugasan mo po ang aking paa. Nilinis mo po ang aking mga kasalanan. Ikaw po ay namatay para sa akin. Sinakripisyo mo ang iyong buhay. Kaya sa oras pong ito, nais ko pong tumugon. Ako po'y humingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Ako po'y nagpapalinis sa iyo. Ikaw po ay aking Panginoon at Diyos, at nais ko na ikaw ang aking paglingkuran. Patuloy ka pong mangusap at magturo. Tinatanggap po kita sa oras na ito. Salamat po. Maaari po ba natin kantahin Jesus, Lover of My Soul? Pasalamatan po natin ang Diyos sa pamagitan po ng awitin na ito. Oh, Jesus. Jesus, lover of my soul, with all our heart. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know. Jesus, Jesus, you're the lover of my soul. Oh, Jesus, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, my feet upon the rock. And now I know we love you, Jesus, with all our heart. I love you. I need you. Though my world may fall, I never let you go. My Savior, my Savior, my closest friend. Worship you until the very. I love you, Jesus. I love you. I need you. Though my world may fall, I never let you go. You are our Savior, my closest friend. Will worship you until the very. For the last time, I love you. I love you. I need you. Ikaw lang po ang aming nais at lubos po ang pasalamat namin sa pag-ibig na iyong ipinakita, O Diyos. Ang aming katugunan, Panginoon, iibigin ka namin, paglilingkuran, aming katugunan, paglilingkuran namin ang isa't isa, iibigin namin ang isa't isa, at nawa sa pamagitan neto, mapakita po namin yung pag-ibig mo, ma-reflect po namin yung pag-ibig mo, aming Panginoong Yesus.
We are thankful for your service, for your sacrifice, and for your call, Panginoon, na maging ganun din kami. Oh God. Yes, Lord. We thank you. We glorify you. We love you. Oh God. In Jesus' name. Amen. Makakaupo po ang bawat isa. Papuri sa Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos. Praise. Yan, we experience Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.